So good evening, this is for chapter 4. So it deals with global economic flows. So we have the concept of trade here. So here we have the concept of trade surpluses and deficit. So tandaan nyo lang na kapag sinabi nating trade surplus, mas mataas yung export, meaning to say yung binibenta nating product sa labas ng bansa more than yung import, yung binibili nating product sa isa pang bansa. Okay? So, kapag may trade surplus, meaning to say it's a positive measure sa country's balance of trade. Kasi kung mas marami kang nabebenta, mas malaki ang nagiging parang return to investment mo dahil nabebenta mo yung products mo mas madami over sa bumibili ka. Yung deficit naman may trade gap, walang balance of trade. So it occurs when a nation imports more products and services. Doon sa example natin, merong trade deficit ang US sa China kasi mas marami siyang binibiling products from China kumpara natin sa binibili ng China sa US market. So, ang next natin dito ay yun pa rin, yun yung example natin kanina. And then, pinapakita lang dito yung statistics ng deficit ng US sa China. So, anong point dito? Na ang economy ng US at ng China ay actually interconnected. So, yung mga war na parang pinipredict that these countries will parang magkakaroon ng eruption of war at silang dalawa ang maglalaban ay feeling ko ay parang medyo mahirap mangyari kasi hindi naman nila pwedeng compromise yung kanilang economy. And then, actually, ang US, ninenegotiate niya ang China dun sa deficit nito. Ang sabi nito, ang isa sa mga naging problema kung bakit may trade deficit ay dahil ina-undervalue ng China yung kanyang currency. Pag undervalued ang currency, anong nangyari? Mas madaming product ang nabibili ng currency ng isang bansa kumpara mo kung hindi nagde-devalue. Halimbawa, kung dati yung US dollar ay kunwari isang ceramic lang ang mabibili mo sa China, pero nung nagkaroon ng parang undervalue yung kanilang local currency, pwedeng dalawa na yung nabibili. So mas gusto ng mga importers na bumili ng mga exports na less expensive, tsaka mas affordable. And then nagko-complain din ng US na ang China daw ay naglagay siya ng illegal trade restriction sa US chicken. Kaya parang walang balance of trade kasi parang locally binaba ng China na bibili ng US chicken tsaka mga cold rolled steel at saka iba pang mga industries ang mga Chinese pwedeng mga local investors sa US market. And then, ano pa ba? So, let's see. So, ang reason talaga kung bakit mas maraming binibiling product ang US sa China ay yung quality ng product daw, ng Chinese product ay of high quality pero hindi siya ganun kamahal. So, parang ang nangyari dito because of the trade deficit, parang nasaktan yung industry ng US. Kasi nga, yung mga American consumers, mas gusto na nilang bumili ng low-priced imports from China. Okay? And then, so, ilipat natin. So, meron tayong iba't ibang mga chains dito. So, una siguro dapat alam nyo yung supply chain. Ang idea ng supply chain, nagsisimula siya sa raw material. And then, meron kang mga tinatawag na value-adding processes. Mga processes na ginagawa na merong economic value para yung raw material ay mai-convert natin into a finished product. So, ang tawag dito ay supply chain. Ano bang example natin dito? Halimbawa, yung cotton, i-convert mo siyang magiging t-shirt. So, meron kang mga processes. Halimbawa, yung cotton ay dadaan sa isang machinery and then eventually magiging t-shirt siya. Ang tawag doon ay supply chain. So, parang hindi mo na ma-recognize yung raw material sa finished product. Yung pangalawa, meron tayong mga tinatawag na international production networks. So, ito yung mga producers na involved sa process ng
production ng commodity. Pero tinitignan dito na napaka-importante ng role ng multinational corporation dito sa production network na ito. So parang ang sinasabi, segmented ang production. Halimbawa ay ipaprocess mo yung cotton for instance in Brazil and then eventually meron kang investor na MNC, bibili niya yung process na cotton and then bibili ng mga sinulid, then afterwards dadalhin sa ganitong era, magiging t-shirt siya. So yung nagpo-facilitate ng process na ito ay yung MNC. Yung next dito ay yung global commodity chain. So dito naman meron kang value adding chain, tapos merong global organization ng industry. So parang ang sinasabi lang sa global commodity chain, yung kaninang international producers network, importante yung mga producers, iba-ibang producers para makarating sa finished product. Sa global commodity chain, importante dito yung role ng seller. Okay? So ang sinasabi dito, may mga companies na hindi daw nagma-manufacture ng brand nila. Okay? Buyer lang sila ng product, tapos binibenta nila ito under their brand names. Tapos merong, ang tawag sa kanila ay manufacturers without factory. So merong dalawang klase ng chain dito, yung buyer-driven chain tsaka yung producer-driven chain. Yung buyer-driven chain, ito yung mga companies na hindi nagma-manufacture pero bumibili lang ng item then nilalagay nila yung brand nila. Buyer-driven yon. Yung pangalawa, yung manufacturer-driven naman, ibig sabihin, ang kanilang primary goal ay makapag-produce. Halimbawa, yung Toyota o yung iba pang mga sasakyan. Ganon. So, yun yung global commodity chain. Yung susunod, meron kang global value chain. Yung global value chain, hina-highlight niya dito yung iba't ibang economic activities para i-bring together yung goods or services mula sa conception hanggang doon sa tinatawag nating final disposal after use. So parang sinasabi, even during disposal or even during the process of disposal ay meron pa ring economic value yung mga commodities. So ang example natin dito ay yung t-shirt global value chain. Sabi dito, dahil kailangan ang number one na kailangang na importanteng factor sa global value chain ay dapat magkaroon ng free trade at i-eliminate yung barrier para yung mga components for instance ng t-shirt o yung mga manufacturers or producers na gumagawa ng isang segment dun sa production ng t-shirt ay malaya silang makakapag trabaho. Okay. So, parang ang sinasabi dito ay ganito. Ang sabi ay dahil ang taas daw ng labor cost sa US, we can begin with the cotton production in Texas. Okay? So, example dito ay yung So, ang ginawa ng US dito, nagbigay siya ng subsidy para i-distort niya yung global market at bigyan niya ng parang advantage yung mga American producers. Kasi nga, na-subsidize niya. Ibig sabihin, pag na-subsidize, merong portion ng fund ng government ang ibibigay sa mga producers. So, ang mangyari, magiging lesser ang cost ng production nila. So, anong ginawa ng US? Naging protectionist ang US kasi una, prevent niya, hindi niya pinayagan yung mga textile manufacturers na gumamit ng foreign cotton. Kailangan ang gagamitin lang nilang cotton. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina na doon sa isang video na yung Brazil ay nag-file siya against US sa World Trade Organization at sinasabi nila na ang US daw ay hindi sumusunod sa mga agreed upon rules of global trade. Okay? Noong 2004, nagkaroon ng ruling ang WTO at pinaboran nito ang Brazil. Kaya lang ang US, inignore naman niya yung ruling. So parang ang US, nag-appeal siya, natalo, pero ayaw niyang baguhin yung kanyang stand sa bagay na ito o yung practice niya. Then eventually, pumayag din naman ng US na bayaran niya yung Brazilian cotton farmers kasi sila yung naging at a disadvantaged position because of the protectionist practices of US. So parang nagkaroon binayaran sila ng 147 million until inalis na ng US yung subsidy nito sa kanyang mga local producers. So parang ganun yung sinasabi dito. Example lang yan. And then, okay, lipat na natin. Okay, siguro wag na to.
So, ito naman yung global value chain. Example, yung iPhone, paano siya naging global value chain. So, parang segmented pa rin ang production. Pag sinabing segmented, yung iba't ibang parts ng commodity ay ginawa sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi lang iisa ang source ng supply ng mga commodities na ito. At sabi nga dito, halimbawa, yung semiconductors daw ng iPhone ay nanggaling ng Germany and Taiwan. Yung memory sa Korea and Japan, yung display panel and circuitry, Korea and Taiwan, yung chipset ay sa Europe, may mga rare metals pa from Asia and Africa. Pero ito ay inassemble sa China parang ang nanalo dun sa parang yung sa paggawa nito ay yung Foxconn na ang problema dito ay known siya for widespread labor abuses. So, anong punto dito? Yung iPhone ay sa China din inassemble. Ngayon, ang tanong, bakit sa China siya inassemble? Kasi ang mga multinational corporations, gusto nilang dinadala yung production sa mga countries na kung saan hindi masyadong parang mahigpit yung labor law. So, yung lack ng adequate labor regulation sa China ay parang nagbigay siya sa Apple ng cheap and flexible labor force. So parang ang nakita pa nga ditong exploitation ay yung Apple daw meron siyang last minute na pagbabago sa design kasi parang feeling nila hindi masyadong maganda yung ginamit nilang glass screen. Parang ni-require niya yung assembly line. Ibig sabihin ng assembly line, ito yung halimbawa, yung stage 1, may mga workers na gagawa, then ipapasa nila for another process, parang value-adding process, something like that. Parang need nilang i-overhaul yung mga unit sa loob ng parang ilang araw. So, sabi dito, ang ginawa daw ng foreman ng Foxconn ay parang binigyan niya parang dun na tumira yung 8,000 workers. Tapos, binigyan lang daw ang mga employees ng biscuit and cup of tea. Tapos, ang kanilang, parang meron silang 12-hour shift. Tapos, parang para magawa nila yung total number of orders. And then, only sa loob lang ng 4 days, ang nangyari ay nakapagbenta ng 10,000 iPhones per day yung mga factory ng iPhone sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, parang ang point dito ay yung 8,000 workers na parang they were living in poor conditions pero 'di ba ang laki ng ang expensive ng value ng iPhone pero a little portion of that income ay nagpupunta sa mga workers. Parang ganon. So, yun lang sinasabi dito. And then, okay, lipat tayo. Ngayon, ang sinasabi dito sa iPhone, meron siyang full destruction policy. So, ang Apple pala, tinetest nila yung kanilang mga phones para malaman kung pwede pa siyang ibenta sa second-hand market. Kapag hindi na siya pwedeng ibenta, ang ginagawa nila, dinadala nila ito sa recycling facility. Meron ulit silang contractor. Ang gagawin ng contractor, aalisin niya yung toxic chemical, aalisin niya yung mga gases, tapos sisirain niya yung mga components. Then after ng process na ito, dahil merong full destruction policy ang Apple, na ipe-prevent na yung mga parts ng Apple na magamit sa mga counterfeit Apple products. Ibig sabihin, parang ang hirap gumawa ng Class A ng iPhone dahil nga meron silang full destruction policy. And then, lahat ng parts ay sinishred, tsaka yung mga hindi magagamit ay talagang sinisira na. Pero yung mga valuable materials like aluminum, gold, and copper, ine-extract siya, tapos binibenta siya. And then, the rest ng phone ay pupunta na sa landfill. Okay. So, parang ang sinasabi dito ay, dito naman tayo, lipat naman tayo, increasing competition for commodities. So, ang best known at saka most obvious example ay oil. Na parang ito yung isa sa pinaka-valuable na commodity sa mundo. And then, sabi dito, ang US daw ay pinakamalaking consumer ng oil. Pero ang China, na-surpass nito ang China na world's largest oil importer. So, dito, parang pinapakita lang dito yung mga states na kung saan ay top 5 US oil producing states. Okay. So, yan.
sinasabi lang yung process. Ngayon, pinakita dito na kapag mataas ang level ng, pag mataas ang consumption ng oil, yung mga oil-rich countries ay nakaka-experience din ng tremendous gains domestically and internationally. Halimbawa sa Venezuela, so nagamit nila ang oil towards socialism at nagkaroon sila ng powerful position sa Latin America. So ginamit nila yung oil wealth para makakreate ng magkaroon ng subsidy. Ibig sabihin ng subsidy, popondohan ng government yung free healthcare, so education, tapos meron din silang mga subsidy for affordable food. Yun naman Angola, nagkaroon kasi ng civil war habang nagde-develop yung economy. So, nung nagkaroon sila ng oil wealth, ginamit nila itong investment sa mga roads, airports, and railroads. So another concept here is the race to the bottom. Pag sinabi mong race to the bottom, ito yung downward, pagbaba, spiral of competitiveness among different countries. There is competition, pero naghihilaan sila pababa. Okay. So the basic argument is that for less developed countries to compete and succeed in the global economy, they must undercut the competition in various ways. So, pwedeng paano yung downward spiral competition? Una, lower dapat ang price ng commodity mo. So, paano mangyari yon? Pwedeng undervalue mo yung currency mo o kaya naman ay gagamit ka ng low quality products or ano pa ba, yung labor law mo ay medyo luluwagan mo para mas magiging cheaper ang value ng labor.